Philippines. 菲律宾队， Speaking of pride. Feaster Mark. Holler Christian. Feaster Enrico. Free Allen. Pilarman Benjo. All on the Philippines. And potentially yellow straight back, not to be. And Philippines have stolen the win, the gold medal here in Harbin, China. Made history here, and we want to show Filipino people, sometimes Filipinos are a bit humble and they're shy, and this is opportunity to go for gold and make Filipinos proud. That's what we plan to do. Kamusta mga ka-proud? Sa video episode na ito, pag-usapan natin at akalain mong ang isang tropical country na katulad ng Pilipinas ay mananalo ng gintong medalya sa Winter Asian Games. Proven this week that they can beat the best. Gumawa nga ng history ang Philippine men's curling team matapos nitong manalo ng gold medal sa nakaraang 2025 Winter Asian Games sa China. So it feels absolutely amazing, but it's kind of surreal because we always had the goal to get a medal, and we thought maybe we can get the bronze. And then yesterday we had a big game against China, and we won the semifinal. And this morning we had a little bit less pressure because we were like, there's nothing to lose. We got the medal, and then we're getting for gold, and we're going for gold, and yeah, it feels absolutely amazing. Tap on this red stone, bring it into the ring. It's not for shot stone. Some easy shot to maybe get to. Trying to get two yellows in there. They don't get there. Could be for 2 points in the win. And potentially yellow straight back, not to be. And Philippines have stolen the win, the gold medal here in Harbin, China. Narito pa ang ilang sports na tingin ko malakas din naman ang Pilipinas eh. Puro kasi tayo basketball. That was special. Philippines playing a massive part in my life. Ever since I was born now, I'm always happy and proud to say I'm born a Filipino. And Simulan natin sa sport na medyo pamilyar tayong mga Pilipino, ang rugby. Teka, maling rugby ata yung napalabas natin ah. The Philippines will be on their way to Russia for next year's World Cup Sevens. Bago pa nga mag-viral ng pagtitiktok si Eruption sa itong matikas na member ng Philippine Volcano, ang rugby national team ng Pilipinas. Ako with them, medyo mataas talaga yung level ng rugby ng Pilipinas ngayon. Sa ngayon nga, meron tayong kababayan na hindi man yan nire-representa ang Pilipinas sa rugby tournaments. Pero proud naman itong Pilipino na ibinabahagi ang ating kultura at pagkain sa kanyang mga TV at documentary features. Adobo. Adobo from the Philippines. Adobo. It's a pretty standard dish in Philippines where big families get together. It's nice and big dish, as you can see. Ipinanganak sa Pilipinas mula sa inang Pilipina at amang British. Nagsimula ang kanyang rugby career sa edad na 7. Naglaro siya para sa Manila Nomads. Sa edad naman na 13 ay lumipat na ang kanyang pamilya sa UK, kung saan nakatanggap siya ng sports scholarship mula sa Brighton College. At dito na nga nagsimula ang kanyang matagumpay na karir sa paglalaro ng rugby. That's great. Thank you very much. Well, Marcus Smith,
mula amateur hanggang maging profesional at napabilang nga siya sa koponan ng England squad noong nakaraang Rugby World Cup. Who's moved to the bench. Marcus Smith starts at 15 with Freddie Stewart left out of the squad altogether. Alex Smith. Just having a traditional Filipino dish with my mum. My mum's knocked it up, so this is my mum, Suzanne. Hola. Nakatutuwang isipin na hindi nakakalimot si Marcus na tanawin ang kanyang Filipino roots sa kabila ng kanyang tinatamasang tagumpay. Doing things over there that will make me proud of myself and hopefully help many young people in the Philippines get into rugby and get into sport and do the right thing, because I see that as really important in my life. Ikaw ka proud, baka naman rugby ang sport na para sa'yo. Kaysa naman kumukuya-koy ka dyan sa kanto, baka ito na ang chance mo na makilala sa buong mundo sa larangan ng sports. Free admission po sa stadium doon, yung pinakamalaki doon. It'll be the HSBC Rugby Sevens Malaysia tourney. So After, if you're a bit peckish, you go to the fridge and there's a little Tupperware of chicken adobo, you're in luck. So Dallas Stars made Robertson the 39th pick in the draft, becoming the second Filipino-American to play in the NHL. Dumako naman tayo sa NHL kung saan bilang lamang sa daliri ang mga Pinoy na nakapaglaro dito ka proud. Kilalanin ang Filipino-American ice hockey star na naglalaro sa koponang Dallas Stars sa NHL o National Hockey League, kung saan napabilang nga ito sa 2023 National Hockey League All-Star Game. Ganon kagaling ang ating kabayan. A superstar emerged with the Dallas Stars in the last couple of years, and he would be Jason Robertson. Thanks for joining us tonight on After Hours. Yep, absolutely. Half of Robertson's family is from the Philippines, including his mother, Mercedes. Patuloy din si Robert sa pagre-representa hindi lamang ng kanyang Filipino side kundi ng buong Asian community pagdating sa sport na ice hockey. Side of the family, my Filipino side, was already close, but the fact that they have hockey now to watch us play, to bond and to talk about that, it just increased that level of how close they are. So Proud kami sa iyo, Robert, at patuloy mo lamang galingan at manatiling positibong ehemplo sa mga kapwa nating Pilipino. Malay mo, marami pa ang maenganyong maglaro ng ice hockey mula mismo sa Pilipinas. That's pretty good too. Oh, these are nice. Oh, these are really good. Loves it when we go to LA and she's able to bring her brother and sisters and my grandma to the games, and she gets quite emotional. Mula sa NHL, lumipat naman tayo sa NFL. Viking Cam Bynum today picked up NFL Defensive Player of the Week honors after 2 big interceptions to help the Vikings beat San Francisco. There in the Philippines, so really built my whole life this offseason in the Philippines. getting denied, so if anybody out there can help with the visa process, I greatly appreciate it. Nag-viral nga kamakailan ang Pinoy NFL player na si Cam Bynum matapos itong humingi ng tulong sa mga kinauukulan para mapayagang makaalis ng Pilipinas ang kanyang misis matapos ma-deny ang visa. America, I love America. God bless America. Nagtagumpay nga din naman si kabayan at nakapiling ang Pinay na misis para makanood ng live games sa Estados Unidos. Also with the American flag, and also my mom's side of the family in the Philippines. So being able to do that and just people seeing. At syempre, ang bagay na talaga namang nakakatuwa kay Cam Bynum ay ang kanyang proud na pagre-representa ng kanyang Pinoy roots at ang pagbabalik tulong niya sa pamamagitan ng mga outreach programs sa Pilipinas. Approve ka dyan, kabayan! Like on TV, and you just realize, like I think back when Manny Pacquiao was fighting and how much pride that gave us all as Filipinos. Special mention na din natin pagdating sa football ang nag-iisang Filipino Champions League winner na si David Alaba. Hindi man niya nirepresenta ang Pilipinas sa world stage ay proud naman niyang winawagayway ang kanyang Pinoy roots mula Bayern Munich hanggang Real Madrid ka proud. Dagdag mo pa sa listahan ang malupit na shot stopper ng West Ham na si Alphonse Areola.
Isa lamang tong patunay na ang Pinoy mabigyan lamang ng tamang exposure at pasilidad. Kahit anong sport, kayang-kayang tumapat. Huwag lang agad iha-hype dahil nauuwi sa gulayin ang munggo imbis na gulatin ang mundo. Maraming salamat sa iyong panonood at siguraduhin nakasubscribe ka na at notification on para updated ka sa susunod pa nating Proud Filipino Moments videos. Hanggang sa muli, paalam!